Gusto mo bang mag-apply ng SSS Salary Loan? Yan ang ituturo ko sa inyo sa araw na to. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. And then may makikita tayong ganito, so i-click lang natin itong create a My SSS account or login. At pagkatapos dito, i-click lang natin itong login. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng user ID at password. So make sure na na-register na yung SSS account niyo sa online para magkaroon na kayo ng user ID at password. By the way guys, kung hindi pa yan na-register online, may video na po kong ginawa. Hanapin nyo na lang po sa mga videos ko kung paano mag-register online, or ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali nyo pong makita. So kung nakalagay na kayo ng user ID at password dito, pwede nyo na pong i-click itong sign in. At may makikita tayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa SSS number na nakaregister sa inyong account. So para makareceive tayo, i-click lang natin itong Get PIN. At mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng OTP. By the way guys, may marireceive kayong text na kagaya nito at nandito po yung OTP. So kung ano yung OTP na makikita ninyo, ilagay nyo na lang po dito, then click Login. At pagkatapos may makikita kayong data privacy notice. So basahin nyo na lang po lahat yan. Then scroll down ninyo. Dito sa pinakababa may makikita kayong I agree. Click nyo na lang po yan. At makakapasok na po tayo sa ating SSS online account. So bago tayo mag-umpisa sa pag-a-apply ng SSS Salary Loan, make sure lang guys na meron na kayong bank account na nakaregister or active na dito sa SSS Disbursement Account Enrollment Module ninyo. So kung i-click niyo ito, dapat ganito po ang makikita ninyo. So dapat may active na bank account na kayong nakaregister. So kagaya niyan, meron akong tatlong bank account dito. Asia United Bank, Union Bank of the Philippines, tapos yung BDO Unibank ay for branch approval pa. Pero active na yung dalawang bangko ko dito sa taas. Itong BDO Unibank for approval pa. So mag-antay-antay lang kayo kapag ganito pa, hindi pa kayo pwedeng mag-apply. Mag-antay kayo na maging active disbursement account na ang nakalagay dito. At make sure din dapat bank account talaga yung niregister niyo kung mag-a-apply kayo ng salary loan. Kasi kung mga e-wallets yan kagaya ng mga GCash, Paymaya, hindi po pwede sa pag-a-apply ng salary loan. Hindi po kayo makaka-proceed. Dapat bank account talaga para doon ihulog yung makukuha ninyong pera. By the way guys, kung nahihirapan kayong mag-enroll ng bank account sa inyong SSS Disbursement Account, may video na po kung ginawa niyan. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap at baka makatulong sa pag-a-apply ninyo. So para makapag-loan na tayo, dito sa homepage ng inyong SSS online account, hanapin at i-click lang natin itong tatlong linya na nasa taas. So ito pong My Square. At pagkatapos hanapin at i-click lang natin itong Loans. And then may makikita tayong ganito, so i-click lang natin itong salary loan. At pagkatapos kung may makikita kayong ganito, loan application will be rejected due to the following reasons. So itong una, wala daw home address yung SSS account niyo, so kailangan nyo pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar at magpasa kayo ng E4 na form doon. At kung may makikita naman kayong ganito na wala daw kayong 6 months contribution within the last 12 months. So ito yung nabanggit natin kanina. At meron din kayong makikitang ganito kung hindi umabot ng 6 months yung posted na contribution ninyo. At may iba din ganito yung makikita, you have no disbursement account eligible for electronic disbursement of salary loan. So kagaya nga ng sabi ko kanina, dapat meron na kayong bank account na na-register sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. So may video na rin po kung ginawa niyan, ilalagay ko na lang po yung link sa description box. Or baka nakapag-apply na kayo pero hindi pa active yung bank account na na-register niyo, kaya ganito yung lumalabas. So antayin yung magiging active yon. At kung pagka-click ninyo ng salary loan at napunta kayo dito, may nakikita kayong loan form. Ibig sabihin yan, pwede na po kayong mag-apply ng SSS salary loan. So bali may 4 na steps po kayong pagdadaanan sa inyong pag-a-apply. So una is yung apply salary loan details.
So dito may makikita kayong loanable amount. So kung ano yung una makita ninyo dyan, kadalasan yun po yung pinakamalaking pwede ninyong i-loan. Pero pwede nyo naman pong i-click ito para makita ninyo kung magkano yung pwede ninyong ma-loan. Or kayo nang bahalang mag-select kung magkano lang yung kailangan ninyo para sa salary loan ninyo. So kagaya niyan, 25,000 yung pinili na amount ng client ko kasi ito yung gusto niyang ma-loan. Then dito naman tayo sa disbursement bank. So kung marami kayong bank account guys, maraming lalabas na bank account dyan at pwede nyong pagpilian kung saan ihulog yung pera. So kagaya niyan, BDO Unibank yung pinili ng client ko kaya dito mahulog yung pera sa BDO na account niya. At next dito naman tayo sa choose certifying employer. So kadalasan guys, automatic nang lumalabas yung current employer ninyo. Pero i-double check nyo pa rin maigi yung employer ID, yung employer name, tapos employer address dito sa baba. I-double check nyo pong maigi kung yan ba yung current employer ninyo. Kasi kung yan yung previous employer ninyo, hindi po talaga maa-approve yung salary loan ninyo kasi kailangang i-certify ng employer na nakalagay dito yung application ninyo. So kung dating employer pa yung nakalagay dito, never talaga nila na i-certify yan. So hindi talaga ma-approve yung salary loan ninyo. So i-double check nyo maigi, dapat current employer yung nandito. At kung okay na double check nyo na lahat, pwede nyo na pong i-click itong next. Then mapupunta na kayo dito sa step 2. At dito makikita nyo po yung disclosure statement. So napaka-importante po nito kasi ito po yung i-screenshot nyo para ipakita sa employer ninyo na nag-apply kayo at ma-certify nila yung application ninyo. So kung naka-laptop or naka-cellphone kayo, may makikita kayong ganito. Pero minsan kung naka-cellphone lang kayo, wala kayong makikitang disclosure statement at ganito lang ang makikita ninyo. So kapag ganito yung nakita ninyo, kailangan nyong i-click itong tatlong dot na nandito sa taas. After nyo maklik yan, may makikita kayong ganito. So dito sa pinakababa may makikita kayong desktop site. So i-click nyo na lang po yan. Kung naka-desktop site na, automatic na makikita nyo na po itong disclosure statement. So ito po yung screenshot niyo tapos ipakita sa employer ninyo. Kasi dito nila makikita kung anong buwan nila kakaltasan kayo, mag-umpisa kayo magbayad at makikita rin nila dito kung magkano yung monthly na ikakaltas sa inyo at kung anong buwan at taon matatapos yung loan ninyo. So kung na-screenshot nyo na at nabasa nyo na lahat, wala namang problema, pwede nyo na pong i-click itong box katabi ng I have read para ma-checkan. At kung may check na, pwede nyo nang i-click itong next. At mapupunta na po tayo sa step 3, which is ang pag-review. So dito makikita nyo yung loanable amount, 25,000, tapos may less yan na service fee, 250 pesos. So depende na yan kung magkano yung loanable amount niyo, kukunan po yan ng 1%. Yun po yung service fee na ikakaltas sa inyo. At meron ding advance interest. Pero depende pa rin yan sa loanable amount niyo. Kasi magbe-base po doon kung magkano yung magiging advance interest at service fee. So yung total na lang na makukuha ko ay nasa mga 24,000 plus na lang. At dito sa baba, i-review nyo rin pong maigi yung bank account. Dito sa loan proceeds will be credited to your bank account. So double check nyo kung tama ba yung bank account number na nakalagay dyan kasi dyan po ihuhulog yung pera na makukuha ninyong loan. At pagkatapos dito sa baba may makikita kayong certification agreement and promissory note. So basahin nyo na lang po lahat yan. Then kung okay naman kayo, pwede nyo nang i-click itong box katabi ng I hereby confirm para ma-checkan. Then kung may check na yan, pwede nyo nang i-click itong submit. After that, mapupunta na kayo dito sa confirmation ng salary loan ninyo. So, merong nakalagay na net loan proceeds dito. So, ito na lang po yung matatanggap ninyo. Hindi na po yung loanable amount na 25,000. So, after the deductions, ito na lang yung darating sa inyo. So, kung okay na kayo dyan, pwede nyo nang i-click itong box katabi ng I confirm para ma-checkan. At kung may check na yan, pwede nyo nang i-click itong okay. And then may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng loan application.
Pero hindi ibig sabihin yan na approve na yung application nyo guys. For certification pa yan ng employer ninyo, tapos kailangan pa ng approval ni SSS. So unang gagawin ninyo guys, yung pinascreenshot ko sa inyo kanina na disclosure statement, yun po yung ipapakita ninyo sa employer ninyo, i-inform nyo sila na nag-apply kayo ng SSS salary loan para ma-certify nila yung application ninyo. So take note guys, dapat na-certify ng employer ninyo within 5 working days. Kasi kung lumagpas ng 5 working days hindi nila na-certify, makakancel po yung application ninyo at mag-a-apply kayo ulit. Yan din po yung ginagawa ng iba kung ayaw nilang i-proceed or ayaw nilang matuloy yung application nila, hindi na nila ini-inform yung employer nila, or kung ini-inform nila, sinasabihan nila na huwag nang i-certify para makancel yung application nila. Pero kung na-certify na ng employer ninyo, may makikita kayong notification na kagaya nito. Salary loan application has been certified by your employer. So kapag ganito guys, mag-aantay na lang kayo ng 3 to 5 working days para sa approval ni SSS at para pumasok yung pera sa inyong bank account. At kung wala kayong ma-receive na notification, huwag mag-alala kasi meron din kayong ma-receive na email na approve or na-certify na ng employer niyo yung loan application ninyo. So, kapag ganun guys, mag-antay-antay na lang ng 3 to 5 working days para sa approval ni SSS at para mahulog yung pera sa inyong bank account. Pwede nyo rin pong i-check from time to time yung laman ng ATM ninyo or bank accounts ninyo kung pumasok na ba yung salary loan ninyo. Kasi may iba, madali lang talaga pinapasok na ni SSS. May iba din medyo matagal, pero depende na rin yan sa system ni SSS at depende rin sa bangko kung ihulog nila kaagad or mag-aantay kayo ng ilang araw. So, kapag na-certify na ng employer, huwag mag-alala kasi papasok na talaga yung pera sa bank account ninyo.